Mga kabayan, ganito pala disiplinahin ni Kibuloy ang kanyang mga pastorals. For today's video, pakinggan natin ang audio recording ni Kibuloy kung saan pinapagalitan niya at tinatakot ang kanyang mga pastorals at kung anong dahilan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa ating mga opinions. Ang makagamit sa inyo ang anak lang. Walay lain, maunay kabubuton niya. Take note, ang ibig sabihin ni Kibuloy sa salitang makagamit ay sex. Meaning, kay Kibuloy lang sila pwede makipag-sex dahil yun ang kalooban ng ama. OMG, kalokohan. Ikaw, pani, may number 1 niya. Special mention pa talaga si Stephanie Ibarra. Si Kibuloy lang daw pwede makagamit sa katawan niya. Poor girl, since 12 years old, sinimulan na siyang pagsamantalahan ni Kibuloy. She's 32 years old now, mga kabayan. Just imagine, more than half of her life winasak ni Kibuloy. Pag gilapas ni mo, imong gilapastangan ang balaod. At yun kang ulay ko kaluoy, pinagi sa duha o tulo ka saksi. OMG! Pag hindi daw nakipag-sex si Stephanie kay Kibuloy, ay papatayin daw siya ng walang awa. Anong klasing pastor ito? Bakit ganito lumalabas sa bibig niya? Nabingwit na satanas doon. Gapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila, no? Ganong gapakita pa man sila diyang malipayon sila. Kay dili sila malipayon. Kato sila, gukuro na ko to. Abinlag, tapos na ko sa ila. Pabayaron ko sila tanan. Another threat na naman, para naman dun sa mga pastorals na nakawala na kay Kibuloy. Hahabulin daw sila at papatayin dahil meron silang utang kay Kibuloy. Dahil lang sila ay lumabas na sa kingdom, dahil nire-rape sila ni Kibuloy ay may utang na sila? Grabe! Totoo nga talaga na walang freedom ang mga pastorals kasi the only freedom that they have is to have sex with Kibuloy. Kay naiutang sila sa ministry nako, naiutang sila sa kingdom. Mubayad to sila madali, madugay. It will take 5 years, it will take 10 years, it does not matter. Basta nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Kila nakapastoral lang naigo nga tapad sa kuwa. Kaya pa ninyo, di man niya ko mapasakitan, membro-membro lang. Mga kabayan, it will not hurt him daw kung member lang ang iiwan siya. Pero kung pastoral daw na pinagsasamantalahan niya, ay masasaktan daw siya. OMG! Kulto ka talaga, Kibuloy. You are projecting to be Jesus Christ kuno. Ganyan ba si Jesus? Kay Jesus lahat ng members ay mahalaga. Sa'yo mga pastorals lang pala ang mahalaga kasi nire-rape mo sila. Pagka nakig-contact kag lalaki diha, nakig-sex ka na sa iya. Yatag mo na imong kaugalingon sa iya. Pag sa internet nag I love you ka na, yatag mo na imong kaugalingon sa iya. How does it happen na kung nakipag-chat ka sa opposite gender, ay nakipag-sex ka na sa kanya? Saan mo yan nakuha, Kibuloy? Napanaginipan mo din ba yan? Napakamalisyoso mo, Kibuloy. However, in fact, ikaw pala yung totoong malisyoso at manyakis. Nagsiselos ka na baka makuha si Stephanie sa labas and finally mamulat ang mga mata niya sa mga kalokohan mo? It just goes to show na totoo ang mga allegations against you. Dato ko, nagsali ko sa imo, hatod na akong gugman ako sa imo, gitraidor ko nimo. Driver, gitraidor ko nimo. Kung sa'yo akong buhaton. Dato ko, para mabawi akong dungo kung sa'yo akong buhaton. Ikaw ug ang driver, patyon ta ka. Siguraduon na ako, mamatay mo doon. Dito pa ako makabawi sa akong dungo. Grabe mga pagbabanta ni Kibuloy dito. And take note sa mga pastorals niya ito sinasabi. So ibig sabihin, isa sa mga pastorals ang nag-record nito. What do you think is the motive? Bakit ni-record ang audio na ito ng isang pastoral? Kasi naliwanagan ng pastoral na ito. Nakakilakilabot ang mga ginagawa ni Kibuloy sa kanila and that she wants people to know who Kibuloy is, which is now happening. Tapos madami nagsasabi na mga members ni Kibuloy na AI voice cloning daw itong audio recording na ito para siraan si Kibuloy. I don't think so, kasi hindi makukuha ng AI voice cloning yung punto or accent ng isang tao. Itong mga members ni Kibuloy, kung ano-ano na lang ang mga sinasabi just to defend their pedophile king. Mabitaw ang Muslim, dunay honor killing. Dili na mo katalikodan ng ministry. Hindi mo mga matay. Karumal-dumal mga pagbabanta mo, Kibuloy. Grabe mga pananakot mo. Kawawang mga pastorals ito. Just imagine mga kabayan yung dala-dala nilang takot sa mga puso at isip nila araw-araw. Inaabuso na sila physically. Inaabuso pa sila mentally and emotionally. Anong klasing pastor ka? Imbes na isupport mo ang spiritual well-being ng mga tao, inaabuso mo ito for your personal interests and desires? Pero yung pagtuo, pwede mo matalikod. Ginana kay gusto ninyo matalikod. Sulod daw mo PA, be. Bisang kadre ka lang, sulod ka PA. Pagka naka-lecture na kagkapila sa ilaha, di ka nakagawas. Pag di gawas ka, gukurong ka, patyon ka. Sulod mong mafia, sulod mong gobyerno sa Amerika. Pag gipasulod ka diya sa ilang CIA, gipasulod ka sa ilang FBI, gipasulod ka sa ilang NSA, nakabalo na ka sa ubang mga
mga confidential niya. Tapos kalit-kalit mo talikod ka, di ka kukurot. I-compare mo pa ang simbahan mo sa FBI and CIA. Of course, confidential talaga yung mga yan to protect and safeguard against national security threats, criminal activity, and potential harm to the people. Ikaw, ano bang confidentialities ang meron dyan sa inyo? Sino pinoprotektahan dyan sa inyo? Kaya sana silipin din ng ating government ang mga religious organizations and denominations. I-set aside muna ang separation of church and state kasi hindi naman nakakabuti. Alam ko madami pang ibang religious organizations and denominations ang may mga anomalya din within them. Inani ang commitment na ako sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na pwedeng mo-traidor sa inyo. Pag nag-traidor mo, na magukod sa inyo. Patay jud mo dito. Kapahamakan ang inyong giyantuan. I-implement ko natin na. Anong hunahunaan ninyo na ba? Pakalaluman ninyo ang pangunahuna ninyo sa ministry na ako. See? Sa'yo din nang galing kibuloy na kulto ka. Ministry mo pala yan at hindi ministry ng Diyos. Gawa-gawa mo lang talaga yung title na binigay mo sa sarili mo as appointed son of God. Kilabutan ka, such a total blasphemy. May pamilya mo. Ikaw pa may inahan ka din, may suon ka. Kawawang Stephanie, special mention na naman. Pati pamilya niya special mention din. Grabe ka kibuloy, to the highest level mga threats mo. No wonder ganun na lang pagtatanggol sa'yo ni Stephanie. It's not out of love or respect to you, but out of fear. Hindi ikaw ang concern niya, kundi ang kanyang family na pinagbabantaan mo din. Katuwing suon ni mo. Pati lang imo'y suon sa gawas. Kung doon natanan. Wala ibili na. Inana ka lalo ang commitment nato diri. Pero nagki-communicate mong lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa diri. Samtang niya mo sa akong balay, ang gusto nako diri may yung tumanon. Dili mo pwedeng mutuman diri sa gusto ninyo nga dili na ako gusto. Kapuyon kung magyud ang animal anak putang satanas diri ba? You really have two faces, Kibuloy. In public, puro praise and worship sinasabi ng bibig mo. Pero in private, puro threats and cursings. Out of the same mouth comes praises and cursings. Shame on you as a pastor. Sinisira mo integrity ng mga pastors. Mahibog ko ng mga muros, ng mga Muslim. Na yung mga babae sila magpa-prostitute sa ilang mga warriors. Para mawala ang stress. Kung naiinggit ka pala sa mga Muslim, edi sana nag-Muslim ka na lang, Kibuloy. At least dun legal na makakapag-sex ka with many women, hindi katulad ng mga ginagawa mo sa mga pastorals. Hinan ako ang iyong weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kay di na nakabubutol sa mahan. Kay gi mo na mong pastoral para sa anak lang mo. Mga kabayan, what can you say about this audio recording ni Kibuloy? Sa tingin niyo ba AI ang may gawa nito katulad ng mga sinasabi ng mga members ni Kibuloy? Bakit kaya hindi na lang pakasalan ni Kibuloy si Stephanie? Or bakit hindi na lang magpatupad si Kibuloy ng utos sa kanyang simbahan that he can marry many women as he wants? Anyways, mahilig naman siyang gumawa ng mga sarili niyang rules that doesn't make sense. Diba? At least with that, he can have sex with them legally katulad ng mga Muslim. E di sana hindi siya nabibisto ng ganito. What do you think mga kabayan? Okay ba yon? Please comment down below yung inyong mga opinions and violent reactions.